Ilang negosyante, kanya-kanya ng diskarte para makatipid ng tubig dahil sa El Nino. Chris Aquino, na-confine sa ospital matapos madulas sa banyo. DOH nagbabala sa posibleng pagtaas pa ng bilang ng mga magkakatigdas matapos magdeklara ng outbreak sa ilang lugar. Bahay sa Quezon City, nasunog. May-ari, sugatan matapos tangkaing isalba ang mga kagamitan. Exclusive, pampasaherong bus, nagkasira-sira matapos umanong tangkaing pagnakawan ng 7 lalaki sa Quezon City. Abu Sayyaf leader Al-Badr Parad, patay sa engkwentro sa Sulu ayon sa militar. Reyna ng kalsadang si Lab Aniver, nagpakasal sa araw mismo ng kanyang kaarawan. At ang mga paghahanda sa Starstruck 5 Final Judgment. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon. Epekto pa rin ng El Nino phenomenon. Tigang na ang libo-libong ektarya ng sakahan, nanganganib na rin magkaroon ng fish kill sa mga palaisdaan. At ngayon, pati mga negosyong gumagamit ng tubig, kanya-kanya ng diskarte para makatipid. Nakatutok si Jamie Santos. Naaalarma ng Pag-asa sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa bansa. Sanhi raw ito ng maagang pagpasok ng panahon ng tag-init, epekto ng El Nino. Sa Magat Dam sa Isabela, malaki na ang ibinaba ng tubig. Nasa 160.73 meters lang ito, mas mababa ng mahigit 32 meters sa normal level. Kung hindi raw uulan, mamemeligro ang mga pananim sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at Ifugao. Pinakatatamaan ng Isabela na numero 1 corn producer at nagsusupply ng bigas sa Metro Manila. Nasa state of calamity na ang lalawigan dahil sa epekto ng El Nino. Ang Lamesa Dam sa Quezon City nasa 79.93 meters, bagyang mababa kesa sa normal water level na 80 meters. Kaya naman ang ilang negosyong gumagamit ng tubig, kanya-kanya ng pagtitipid. Ang car wash outlet na ito sa Quezon City gumagamit na ng spray gun sa halip na balde at tabo. Ibang paraan naman ang ginagawa ng isang water refilling station, water recycling. Yung pinagbabakwasan po namin, ginagamit namin sa paglalaba, sa paglilinis ng bahay, sa mga kubeta. Sa ilang laundry shop naman, kinakamay na ang mga labada. Malakas daw kasi ang konsumo ng tubig pag washing machine ang gamit. Yung ibang puti, binababad namin tapos binabrush namin para makatipid. May container na malaki pang reserve pag nag-hand wash. Bagamat hindi pa naman magrarasyon ng tubig ang Maynilad at Manila Water sa Metro Manila, payo ng Pag-asa, magtipid at gamitin ng wasto ang tubig. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kung sa Bulacan tuyo na ang mga bukirin dahil sa El Nino, sa Nueva Ecija naman hindi mga palayan, kundi mga manukan ang apektado. Nakatutok si Claire Delfin. Kita ang bakas ng El Nino sa bukiring ito sa San Ildefonso, Bulacan. Mula kasi Disyembre, hindi ito naulanan. Kaya maging ang mga ilog natuyo at hindi na rin makapatubig sa mga palayan. Kawawa ang mga magsasaka, hindi na makapagtatanim. Ngayon, wala na nga eh. Pero sa Nueva Ecija, mainit man at salat din sa ulan, bumubulwak naman ang tubig sa mga daluyan nito papunta sa mga palayan. Kaya di katakatakang masigla at luntian ang mga pananim. Ang mga bata nakapagtatampisaw pa. Yung mga farmers naman po namin dito talagang natutuwa gawa nung hindi po katulad ng ibang nag-aagawan sa tubig. Dito po ala pong masasabi sa pagkakulang sa tubig. Talaga pong sapat-sapat ang tubig namin dito. Dito sa Pandabangan Dam galing ang tubig na dumadaloy sa mahigit 80% ng mga sakahan sa Nueva Ecija. Paghahanda at epektibong pangangasiwa raw sa dam ang dahilan kung bakit napapakinabangan ngayon ang naipong tubig ulang dala ng mga bagyong Ondoy, Pepeng at Ramil. Sa ngayon, mahigit 204 meters ang tubig sa dam, malayo sa critical level na 171 meters. Kaya raw nitong mag-supply sa karamihan ng mga sakahan sa probinsya at ilang lugar sa mga karatig probinsya hanggang Hunyo. Ang Pantabangan Dam din daw ang sagot sa problema ng ilang magsasaka sa Bulacan. Sinikap namin na makaipon ng sapat na tubig para sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Pero hindi 100% ligtas sa El Nino ang Nueva Ecija. Isa ang poultry farming sa mga cottage industry dito sa San Leonardo, Nueva Ecija.
Ngayon pa lang, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng El Nino sa mga manok. Hinihingal ang mga manok at ang ilan nangingisay pa. Mamatay, pagka talagang sobra init, mamamatay ang mga manok. Kaya mayat maya raw ang pagpapainom ng tubig at gamot sa mga manok panlaban sa init. Mula sa Nueva Ecija, Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Nasa ospital ngayon ang actress TV host na si Chris Aquino matapos magreklamo ng pagkahilo. Sa text ni Chris sa GMA News, sinabi niyang nasa Makati Medical Center pa siya. Nadulas daw siya habang naliligo ng Biyernes ng umaga at nahilo kinagabihan. Umabot noon ng 180/100 ang kanyang blood pressure. Natakot daw ang kanyang doktor na baka na-stroke siya dahil posibleng may namuong dugo sa kanyang ulo. Isinugod sa emergency room si Chris at pina-CT scan. Lumabas na may concussion o tamang isang bahagi ng kanyang ulo at inner ear. Bukas na raw siya lalabas sa ospital. Pero sa Miyerkules pa siya babalik sa trabaho. Samantala, paalala po sa mga magulang, siguruhin niyong kumpleto kayo at ang inyong mga anak sa bakuna laban sa measles o tigdas. Madali raw ho kasing kumalat ang tigdas dahil airborne ito o pwedeng mailipat sa pamagitan ng hangin. Nakatutok si Teresa Andrada. Unang linggo ng Pebrero, sabay-sabay nagkatigdas ang tatlong anak ni Aling Eva. Hindi na raw niya napabakunahan dahil sa dami ng inaasikaso. Dami ko rin inintindi dahil ako lang din na nagbubuhay sa mga anak ko, yung walang tatay. Kabilang ang tatlong bata sa mga nagkatigdas sa Baseco Compound, Tondo. Bukod sa Baseco, nagdeklara rin ng may measles outbreak sa Moriones, Tondo. Pulang Lupa sa Las Piñas, Balabagan, Lanao del Sur, Central Market sa Dasmariñas, Cavite at San Francisco, Quezon. Nasa 570 na kaso na ang naitala mula Enero hanggang 5 ng Pebrero. Karamihan mga bata mula 1 taon hanggang 9. Meron ding mga matatandang nagkasakit tulad sa Moriones. Sabi ng DOH, ang outbreak ay dahil sa mababang porsyento ng mga batang napabakunahan laban sa tigdas. Dapat kasi, 9 na buwan pa lang ang sanggol, napabakunahan na kontra tigdas. Pangamba ng DOH, posibleng dumami pa ang magkatigdas. Airborne kasi ang virus kaya madaling kumalat. Kakalat to sapagkat alam mo naman yung paglalakbay ng mga tao ngayon ay maaring madala yung virus sa ibang lugar. Ang taong may tigdas ay makakaranas muna ng mataas na lagnat. Sa ika-4 na araw lalabas na ang mga pantal na unang makikita sa muka. Hanggat kaya dapat i-isolate o ihiwalay sa ibang tao ang pasyente. Pagsuotin din ng face mask para maiwasang mahawa ang iba pang kasama sa bahay. 4 na araw bago pa lumabas yung pantal, hanggang 4 na araw matapos lumabas yung pantal, ay nananatiling nakakahawa ang isang bata may tigdas. Payo ng DOH, huwag pahira ng kung ano-ano ang mga pantal. Mag-sponge bath lang, uminom ng paracetamol para sa lagnat. Teresa Andrada, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 83 structural fires o may gipsang sunog sa mga bahay o establishmento kada araw ang naitala na sa Metro Manila mula Enero pa lang. Kanina madaling araw, isang bahay na naman na nadagdag sa listahan. Kaya paalala ng Bureau of Fire Protection, iba yung ingat lalo na ngayong mainit ang panahon. Si Trisha Zafra, naka-alerto 24. Ito ang lalong nagpainit ng panahon sa Hereford Street, Barangay Bahay Toro, Quezon City, mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Wala pang 10 minuto pagkasimula ng sunog, umakyat agad ito sa ikatlong alarma. Ang puting usok, unti-unting nangitim. Todo bomba ang mga bumbero sa nagbabantang apoy, pero hindi nagtagal, tuluyang naglagablab ang bahay. Ayon sa arson investigators, sa isang kwarto sa second floor nitong bahay nagsimula ang sunog, na ayon naman sa anak ng may-ari ay bakante at walang umuukupa. Sa pagtatangkang magsalba ng gamit, nasugatan ang may-ari ng bahay. Hanggang ngayon, palaisipan pa sa kanya kung paanong lumiyab ang kwarto. Hunyo pa kasi noong nakaraang taon ang mabakante ito. Wala po. Wala naka-on ho yun. Sarado lahat ho yun eh. Ang dating nag-occupy doon na kamag-anak nila na namatay na. Kaya ipinalalagay natin baka merong iniwan na electric pero imbestigahan pa ngayon. Inabot ng 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Tinatayang 3 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang sinira ng sunog. Trisha Zafra, naka-alerto 24.
78 araw bagong eleksyon, nagtay ulit sina Senador Manny Villar at Senador Noynoy Aquino sa isang presidential survey. Nauna nang nagkaroon ng statistical tie sina Aquino at Villar sa ibang survey. Nakatutok si Steve Dailisa. Aquino at si Nationalista Party Standard Bearer Senator Manny Villar sa pinakabagong survey ng Issues and Advocacy Center. Pumangatlo si dating Presidente Erap Estrada ng PMP-PDP Laban na may 17%. Sinundan ni Gilbert Chodoro ng Lakas Kampi CMD na nakakuha ng 14%. 8% naman ang nakuha ni Senator Richard Gordon ng Bagong Bayan Party at 3% para kay Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas. Ginawa ang survey mula February 1 hanggang 8 at nilahukan ng 1,800 respondents. Paanong nangyaring nagtatay na ngayon yung dalawang top contenders natin? For the simple reason na pag tinignan ninyo yung factor ng advertising for the whole month of January ay Manny Villar practically consumed 460 minutes of airtime space. Bagamat pang-apat lang sa survey, kapansin-pansin daw na lumakas ang hatak ni Chodoro sa sektor ng kabataan dahil na rin umano sa matyagang pag-iikot sa mga kolehiyo at universidad na estilo noon ni Senator Cheese Escudero. Umangat din ang bahagya si Gordon sa survey dahil sa mga nagkalat nitong poster na estilo niya noong tumakbo sa Senado. Gayunpaman, kailangan pa raw nilang dumobleng kayod para pumantay kina Aquino at Villar. It will be a five-way race na walang nakakasiguro up to the last minute because this is an automated election, no? Which means that yung boto mo to be counted, kailangan dependent dun sa galing mo na mag-shade doon sa circle. Sa vice presidential candidates naman, nananatiling malaki ang lamang ni Senator Mar Rojas ng LP sa pinakamalapit na katunggaling si Senator Loren Legarda ng NP. Pumangatlo si Makati Mayor Jejo Marbinay ng PMP-PDP Laban na sinundan ni Bayani Fernando ng Bagong Bayan sa pang-apat na pwesto at Edo Manzano ng Lakas Kampi CMD na panlima. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong araw ang pag-deadline sa pag-deliver sa Pilipinas ng Precinct Count Optical Scan o PCOS machines ayon sa revised calendar para sa 2010 automated elections. Pero hindi pa dumarating sa bansa ang lahat ng units. Ayon sa text message sa GMA News ng spokesperson ng Smartmatic, tapos na raw gawin ang 82,200 units nitong nakarang linggo. Sa linggong ito, darating na raw sa bansa ang 75,820 units. Isusunod naman daw ang mga nalalabi pa. Dagdag pa ng Smartmatic. Pasok daw ito sa napagkasundo ang deadline sa kontrata. Tinitiyak din daw nila sa publiko na may de-deliver ang lahat ng mga makina. Sa mga taga Metro Manila na naghahanap ng mapapasyalan ngayong summer, di nyo na kailangan lumayo pa. Dahil sa Pasig lang, mayroong pasyalang bukas para sa lahat at sulit pa sa bulsa. Yan ang tinutukan ni Marie Sumali. Papaumpisa pa lang ang summer pero dagsana ang tao dito sa Pasig Rainforest Park sa Legazpi Street, Barangay Maybunga, Pasig. Madaling makita dahil nasa likod lang ng Pasig City Hall. Walang entrance fee sa park at tiyak na hindi mababagot ang mga chikiting sa samot-saring pwedeng gawin. Ang 8 hektaryang lawak ng parke, pwedeng ikutin gamit ang train na ito. Dito namin nakasabay ang 4 na magkakapit-bahay na dumayo pa mula Taytay, Rizal. 2 sakay lang daw ng tricycle ang kanilang puhunan, libang na ang buong mag-anak. Yung budget namin tama lang din para bakasyon para hindi ba iinip yung mga bata, lalo na ngayong summer. Para sa animal lovers, meron ding zoo na pwedeng pasyalan. May gym para sa mga sporty at health conscious. At meron ding amphitheater na pwedeng gawing venue para sa mga balak magdebu at magpakasal. May swimming pool kaya pwede rin mag-swimming. 60 pesos ang bayad ng mga taga-Pasig. 100 naman pag galing sa ibang lugar. Makikita ninyo na parang mga itik ito sa Pateros na sa dami na nagpupunta rito. Malinis ang aming tubig at malinis ang paligid at matahimik. Ngayong magsasummer, masarap maligo. Kasi po malapit lang ang tirahan namin dito, taga-Pasig kami. Birthday ko nga, para magsaya. Para iwas sa sobrang init ng araw, maigi raw na pumunta rito sa bandang hapon na para di na masyadong kainitan. Sa lawak ng Pasig Rainforest Park, hindi kayo mauubusan ng gagawin. Mag-picnic man o magtampisaw, ano man ang trip nyo, tiyak na hindi mabubutas ang inyong bulsa. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Susunod,
Exclusive driver at konduktor ng 10 pasaherong bus nanlabas sa mga nagtangkang mang-hold up. Ang kasal ni unang hirit host, Love Anyover, sa mismong kaarawan niya. Dalawang puting sa Chile, inampo ng isang Chihuahua. At silipin ng mga paganda. Nagkasira-sira ang 10 pasaherong bus ng tangkain daw hold upin ng mga armadong lalaki sa Quezon City. Sugatan ng driver at konduktor ng bus matapos manlaban sa mga suspect. Si Trisha Zafra naka-alerto, 24, eksklusibo. Bakas pa ang pagkatuliro at takot sa mga pasaherong ito ng isang bus. Napastop over nang wala sa oras ang bus sa tapat ng Quezon City Police Station 10 matapos umano silang pagtangka ang hold upin ng 7 lalaki kaninang alas 4 ng madaling araw. Talagang hinahampas, talagang gusto talaga na pumasok. Opo. Balak ko siguro magnakaw. Buti na lang na-go nung driver. Kung hindi, ewan ko lang kung ano nakamid ngayon. Ang mga salamin ng bus nabasag at sa loob, nagkalat pa ang mga malalaking tipak ng bato na ginamit ng mga sumalakay. Kwento ng driver, hinintuan nila sa MRT Kamuning Station ang pumarang pasahero na si Biboy Haba. Pagbukas daw ng bus, Nung sasakay na po ako, marami na po yung mga lalaki na parang gubidgit na sa akin parang marang sa pinto. Akala po namin pasahero lahat. Ayun po, pinagdudukot na po yung gamit ng pasahero ko, pati ako po. Mga bata pa, mga 18, ganyan, hanggang 20 lang. nanlaban ang konduktor at matapos ang pukpukan, basagan at hatawan pa ng sinturon, napalabas din nila ang mga sospek. Nagtamo ng mga sugat ang driver at konduktor at ang nasira sa bus. Tinatayang aabot daw sa 70,000 piso. Trisha Zafra, naka-alerto, 24. Dalawang estudyante nalunod sa isang ilog sa Ilagan, Isabela. Kinilalang mga biktima na sina Erwin C. at Charmaine 14, kapwa 15 taong gulang. Nagpiknik daw malapit sa ilog ang dalawa kasama ang iba pa nilang kabarkada. Nang mapunta sa malalim na bahagi si 14, nalunod na siya at humingi ng tulong. Tinangka siyang tulungan ni C, pero kasama siyang nalunod. Bilang birthday ang ipinagdiriwang ng unang hirit host na si Love Anyover ngayong araw. Ginanap din kasi ngayon ang kanyang pagkikipag-isang dibdib kay Joms Liangco. Narito ang report. Nabalot sa kulay puti at dilaw ang simbahan ng Holy Spirit Church sa BF Homes, Quezon City sa kasal ng tinaguri ang reyna ng kalsada na si Lovelia Love Anyover at ni Jomasito Joms Liangco. Sa bridal march, lumabas ang masayahing personalidad ni Love. Hindi naman napigilan ng lahat ang kiligin ng magsumpaan na ang dalawa. Ang iyong paparito upang makisang dibdib si Jomar na iyong makapamahalin at pagdiriwaran habang buhay. Opo, mahal ko sa loob ko. Opo, mahal ko sa loob ko. At nang sabihin na ng pari na, present sa okasyon si GMA Chairman, President at CEO, Attorney Felipe Gozon, at ang Senior Vice President for News and Public Affairs na si Ms. Marisa L. Flores, kasama sila sa principal sponsors. I want them to have a long, happy, married life and plenty of children. Ninang rin si Ms. Mel Tiangco. Ninong naman sila Mike Enriquez, Arnold Clavio, at Howie Severino. Thankful ang newlyweds sa mga dumalo sa importanteng araw nila. Sa mga magulang namin, sa pamilya namin, sa lahat ng kaibigan namin nandito, at ang mga sa amin, maraming salamat, amigo! Susunod! 6 na miyembro ng Abu Sayyaf, kabilang ang leader na si Albader Parad, patay sa enkwentro sa Sulu ayon sa militar. Sa Chile, Chihuahua, mistulang ina ng 2 inabandonang puting. At ang mga nakakakilig na eksena sa kasal ni Love Anyover. Tutukan lahat ng yan dito sa 24. Sa Chile, nagkaroon ng bagong magulang ang 2 bagong silang na kuting na iniwan ng ina. Ang nag-ampon sa 2 kuting, hindi pusa, kundi isang aso.
Inaalagaan ng chihuahuang si Matilda ang maulilang kuting na sina Chupete at Juanito. Pinasususo pa ng aso ang mga kuting kasama ng sarili nitong tuta. Ang mga kuting ay inuwi ng pamilya ng may-ari kay Matilda matapos nilang matagpuan ang mga ito sa loob ng isang kahon malapit sa kanilang bahay. Patay ang 6 na miyembro ng Abu Sayyaf na makasagupan ng militar sa Indan ng Sulu kaninang umaga. Kinumpirma ng AFP na kabilang sa mga napatay ang Abu Sayyaf leader na si Al-Bader Parad. Si Parad ang itinuturong nasa likod ng serye ng pangingidnap sa Sulu, kabilang ang pagdukot sa 3 tauhan ng International Committee of the Red Cross noong January 15, 2009. Isang sundalo rin ang patay sa bakbakan habang 3 iba pang sugatan. Ilang matataas sa kalibre ng baril at armas din ang nakuha mula sa grupo ni Parad. Kinukuha pa ng GMA News sa reaksyon ng Red Cross tungkol sa pagkakapatay kay Parad. Time out muna sa ensayo si pambansang kamao Manny Pacquiao ngayong araw. Sumailalim siya sa physical exam at inuna ng dugo na required sa lahat ng professional boxers. Mula sa California, nakatutok si Chino Trinidad. Unang tinignan ng refleksa sa vital signs ni Manny Pacquiao. Sa San Pedro Medical Center, halos 1 oras ang layo mula sa Los Angeles. Madaling ipinasa ng defending WBO welterweight champion ang battery of tests, kasama ang blood pressure, eye-hand coordination at balance. Sumunod naman ang mahalagang eye exam. Karaniwan sa mga boksingero ang nagkakaroon ng detached retina na epekto ng mga matitinding tama sa mata. Mapalad si Pacquiao dahil sa kabila ng kanyang 55 laban, hindi naman nagkakaroon ng tama ang kanyang mga mata. Sa blood test naman, halatang hindi komportable rito si Pacman. Iniiwasan ni Pacquiao na makita ang karayong matang 2 lalagyang pupunuin ng dugong gagamitin sa iba't ibang test, kasama ang pagsusuri para sa performance enhancers. Ipinaliwanag ni Manny kung bakit napakahirap na magpakuha siya ng dugo nang malapit na sa laban, gaya ng ipinipilit ni Floyd Mayweather Jr. na ikinabagsak ng negosasyon para sa tinaguriang fight of the century. Mahirap pag ikaw ginuna ng dugo, lalo sa aming mga atleta is ang kailangan namin ay lakas eh. So pag ginunan ka ng dugo ay manghihina ka, makarecover ka mga 3 to 4 days pa. Nilinaw ni Manny, okay lang naman sa kanyang sumailalim sa blood test basta hindi ito malapit sa araw ng laban. Hindi biro yan at okay naman yun na 24 hours, 24 days before the fight. Kukunan ako, medyo makarecover pa tayo. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Suportado pa rin ng Professional Golfers Association o PGA si Tiger Woods sa kabila ng public apology niya tungkol sa kanyang pambababae. Ayon sa pamunuan ng PGA, tiniyak daw sa kanila ni Woods na babalik na siya sa paglalaro ng golf ngayong taon. Ang ilang professional golfer naman, naramdaman daw ang sinseridad ni Woods sa paghingi ng tawad. Inamin ni Woods itong Biyernes na nambabae siya at nagsorry sa kanyang pamilya at mga tagahanga. The issue involved here was my repeated irresponsible behavior. I was unfaithful. I had affairs. I cheated. What I did is not acceptable, and I am the only person to blame. Abangan! Finalists ng Starstruck 5, todo na ang paghahanda para sa final judgment mamaya. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Nagsimula na po ang summer o tag-init ayon sa Pag-asa, kaya ngayon pa lang marami na ang naliligo sa maruming Manila Bay kahit ipinagbabawal. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa mga susunod na araw, maglalaro ang temperatura sa Metro Manila mula 23 hanggang 34 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, posible pa raw umakyat sa 38 degrees Celsius sa katapusan ng Marso at unang linggo ng Abril. Yung amihan, yung northeast monsoon, hindi na apektado ang Metro Manila. Although yung northern part ng Luzon, apektado pa rin. At dahil sa matinding init, pamilya at magkakabarkada ang nag-swimming kaninang tanghaling tapat sa Manila Bay. Hindi nila alintana ang sakit na pwede makuha sa maruming tubig gaya ng hepatitis, cholera at iba pang sakit sa balat. Kahit marumi po, masarap naman po maligo. Siyempre, kakawalan din natin ng pera, di ba? Hindi naman natin kayang dumayo sa ibang lugar. At least dito kahit paano malapit lang. Madali lang makapunta. Anytime may sidecar ka lang, pwede na. Lakarin mo, pwede na.
Ayon sa Manila City Hall, matagal nang may ordinansang nagbabawal sa pagligo sa Manila Bay. Pero marami pa rin ang hindi sumusunod. At para mapigilan ito, magpapakalat na ng pulis simula sa linggong ito sa kahabaan ng Bay Area para sitahin ang mga mangangas pa rin maligo. Meron kaming city security force na para magbantay rin sa area para mapagsabihan ng ating mga kababayan na naliligo roon. Pwede naman daw maligo ang mga Manilenyos sa mga public swimming pool ng lungsod. Gaya na lang sa Dapitan Sports Complex na bukas tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alauna hanggang alas 3 ng hapon. Libre ito basta't naka-proper swimming attire. Everyday, lagi naming nililinis, nilalagyan namin ng chlorine, tapos nitreat namin pag every Sunday, nilalagyan namin ng alum para gumanda yung natin. Bukod sa Dapitan, libre ring makakaligo sa Army and Navy Club sa Rojas Boulevard, Tondo Sports Complex, JCC Sports Complex sa Pandacan at Bagong Buhay Swimming Pool sa Pedro Hill. Steve Delisa, Nakatutok, 24 Oras. Todo na ang paghandang ginagawa sa Araneta Coliseum para sa pagtatapos ng reality-based artista search ng GMA, ang Starstruck 5, The Final Judgment. Ngayong gabi malalaman kung sino kina Sara Labati, Diva Montelaba, Rocco Nasino, Enzo Pineda at Steven Silva ang tatanghalin bilang Starstruck Ultimate Male and Female Survivor. Makikita rin mamaya ang mga Avengers ng Season 5 o ang mga nauna nang napatalsik sa kompetisyon. Inaasahan din ang pagdating ng ilan pang mga kapuso stars. Mapapanood po ito mamaya na pagkatapos ng Show Me the Money. Muling magniningning ang kalangitan sa Manila Bay sa ikalawang linggo ng First Pyro Musical Competition. Ang mga bansang China at United Kingdom ang magtatagisan. Ngayong gabi, nakatutok si Trisha Safra live mula sa Pasay City. Trisha! Jiggy, napuno na naman ang Bay Area ng SM Mall of Asia ngayong gabi para sa ikalawang linggo ng Pyro Musical Competition. Sikat ang Manila Bay sa maganda nitong tanawin tuwing palubog na ang araw. Pero mula nung nakaraang linggo, marami nang nananatili rito kahit madilim na ang kalangitan. Nagsimula na kasi ang kauna-unahang Philippine Pyro Musical Competition. 5 linggong pasisiglahin ng mga paputok ang kalangitan. Ang mas exciting, ang mga paputok, tila ba sumasayaw pa sa bawat awitin at musika. Ngayong gabi ang mga kalahok mula sa bansang United Kingdom at China ang magpapakitang gilas. Nauna nang nagpresenta ang Amerika nung nakaraang linggo. Ang ibang kalahok sa susunod na 3 linggo magpapalabas. France at Japan sa susunod na linggo, Singapore at Malaysia sa March 7 at Australia at Philippines sa March 14. Muli ring makikita ang fireworks exhibition ng Pilipinas sa huling araw ng kompetisyon. Di maaaring sumali ang bansa dahil dito ginanap ang kompetisyon. 100 hanggang 1,500 pesos ang presyo ng ticket sa panonood ng Pyro Musical Competition. Ba't nyo dito po napiling mag-date? Kasi maganda yung yung Pyro Musical. Tapos na yung Valentine's. May post pa naman Siyempre, minsan lang naman to. Kaya, linggo-linggo, pupunta kami rito. enjoy naman. Kaya kahit paano celebrate naman natin. Ang ilan kahit nakapanood na nung nakaraang linggo, bumalik pa rin para makapanood muli. Sobrang ganda, kaya nga bumalik kami ngayon. Babalik ka pa ba after nito? Oo. 10 minuto na lamang inaantay ng mga tao dito para sa pagsisimula ng First Philippine International Pyro Musical Competition. Jiggy? Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Hindi raw hadlang ang kapansanan para umasensong sarili. Pinatunayan niya ng ilan nating kababayang nagpupursuge sa kanilang trabaho kahit may kapansanan. Nakatutok si Lay Alvis. Tsokolate ang isa sa mga ipinagmamalaking specialty ng restaurant na ito sa isang hotel sa Makati. Iba't ibang flavor at disenyo ang magpapatakam sa inyo. Ang mga ito, obra ng tinagurian nilang Chocolate Girls. Sinalita at Parsi, kapwa hindi nakakarinig at nakapagsasalita. I've been here for a long time. I became old here. I work here for all the years. And I enjoyed. At nahon ko, naayos ko yung aking skill dito na-develop. I felt okay. Walang problema. It's very hard to look for a job
ito yung job na maayos. They're all good. They accepted us. Kabilang sina Lita at Parsi sa dumaraming bilang ng mga empleyadong may kapansanan. Ang kanilang kapansanan hindi naging hadlang para sila'y magpunyagi at tumayo sa sariling paa. Ang Nova Foundation may mahigit 60 empleyadong may kapansanan. Karamihan dito hindi nakakarinig at hirap makalakad. Wala kang makikitang problema. Ultimo yun sa time ng pagpasok. Pag sinabi mong 6 o'clock, before 6 andito na sila. Ang iba pa sa kanila, dito na raw nakapag-asawa. Ayon sa ating batas, karapatan ng mga may kapansanang makapagtrabaho sa kumpanyang hahasa sa kanilang talento at kakayahan. Turuan natin silang mangisda. Sa araw-araw magagawa nila yon kaysa bigyan man ng isda. Mas maganda kung mabibigyan natin ng mga trabaho. Isinilang man silang may kapansanan, huwag daw ituring na ito'y kakulangan. Hindi dapat ismolin dahil kaya rin nilang makipagsabayan. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Jigo Manica, ditong GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami, 24 oras.